Diskaya, magpapasko sa kulungan? Ang St. Gerard Construction at ang pamilyang Diskaya ay sentro ngayon ng dalawang malaking iskandalo na nagpapakita ng matinding paglabag sa batas, massive tax evasion at high-level corruption sa mga proyekto ng gobyerno. Ang unang dagok na tinanggap ng kumpanya ay mula sa lokal na pamahalaan ng Pasig City. Ipinasara ng Pasig City ang St. Gerard at 8 kaugnay na kumpanya matapos mabigong magbayad ng humigit kumulang 1.1 billion pesos na buwis. Bukod sa malaking utang, nadiskubering wala silang occupancy permit at pickup license o Philippine Contractors Accreditation Board license. Bakit seryoso ang kakulangan ng pickup? Ang lisensya mula sa pickup ay nagpapatunay na ang isang construction firm ay may kakayahang teknikal, pinansyal at legal para gumawa ng proyekto. Kung wala ito, itinuturing na iligal ang kanilang operasyon at malaking banta sa kalidad ng kaligtasan ng kanilang mga proyekto. Ayon sa Pasig LGU, mananatiling epektibo ang closure order hanggang sa mabayaran ng mga kumpanya ang kanilang utang na buwis at makakuha sila ng lahat ng tamang permit. Ang mas matindi at mas seryosong kaso ay ang pagkakadawit ng Diskaya firms sa mga ghost projects sa pakikipagsabuatan sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kapag sinabing ghost project, ito ay isang proyektong umiiral sa papel lamang, walang aktwal na trabaho o konstruksyon na nangyari sa site, ngunit naipalabas na ang pondo sa pamamagitan ng peking dokumento. Ang ilang proyekto ng St. Gerard Construction, nominal na inilunsad bilang flood control works, ay kabilang sa mga kontrobersyal na ghost projects na iniimbestigahan. Bilang resulta, inirekomenda ng Office of the Ombudsman na kasuhan ang ilang opisyal ng DPWH at mga individual na konektado sa Diskaya firms. Ang pinakamabigat na kaso ay ang rekomendasyon ng Ombudsman na sampahan ng kaso si Sara Diskaya kasama ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Ang kaso ay nag-ugat sa isang 96.5 milyong ghost project na sinasabing hindi talaga ginawa sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagawa ng mga opisyal ng DPWH na i-release ang buong pondo ng proyekto sa pamamagitan ng pagpalsipika ng mga accomplishment report. Sinabing tapos na ang proyekto at pag-issue ng mga huwad na billing documents. Dahil sa tindi ng mga paglabag na ito, lalo na ang pagsasayang o pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, inirekomenda ng Ombudsman ang pagsampa ng kasong malversation at graft sa Regional Trial Court. Ang inirekomendang kaso laban kay Sara Diskaya at sa mga opisyal ng DPWH ay may kalakip na parusang non-bailable. Nangangahulugan ito na sa sobrang bigat ng krimen, mananatili sa kulungan ang akusado habang dinidinig ang kaso. Ang dalawang magkakahiwalay na aksyon, ang pagpapasara ng Pasig LGU dahil sa utang at ang rekomendasyon ng Ombudsman dahil sa korupsyon ay nagpapahiwatig ng malawak na problema sa legalidad at integridad ng mga operasyon ng mga Diskaya firms sa Pilipinas.